Sabi ni Draco. Hindi ka dapat umasa sa akin. 30–40% pa lang ng kapangyarihan ko ang nabawi ko. At malayo pa akong makapagbukas ng spatial passage. Si Dexter pala. Hindi mo ba natanggap ang pamana ng hari ng Eurasia? Hindi mo ba maaaring buksan ang isang spatial passage o marahil ay kunin si Thies at ang kanyang mga tagasunod mula sa malayo? Ngumiti ng mapait si Dexter. Ang minana ko ay isang legacy. At ito ay isang cultivation method. Hindi pa nga ako nagsimulang mag-cultivate. Kaya walang pagtaas sa lakas ko. Natahimik si Draco at ang iba pa sa sagot ni Dexter. Kaya tinatakot mo lang si Thies nang sabihin mong gagamitin mo ang pamana ng hari ng Eurasia para pabagsakin siya. Tinusubukan mo lang siyang takutin. Ha! Maingat! Iminungkahi ni Squirrel. Bakit hindi ko subukang magbukas ng spatial passage? Marahil ay maaari talagang humantong sa Terracos Tower. Umiling si Dexter. Hindi namin pwedeng i-take ang risk. Mainit kami sa kanyang landas ngayon. At hindi dapat masyadong nauuna si Thies. Baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon na labanan siya. Gayunpaman, kung magbubukas ang iyong spatial passage sa maling direksyon, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon. Tumango rin si Quinlan. Tama. Hindi namin kayang kunin ang panganib na iyon. Sumimangot si Squirrel. Nakaramdam ng dismaya. Masyado kayong minamaliit ng lahat. Ngayon, papatunayan ko ang sarili ko sa iyo. Nang matapos itong magsalita, ibinuka ni Squirrel ang bibig at kinagat ang espasyo sa harapan nito. Kaagad, nabuo ang isang matatag na spatial passage. Kasunod ng spatial passage, malabo nilang nakikita kung ano ang nasa dulo ng tunnel. Ito ay, talaga, Terracos Tower. Sa pagkakataong ito, tunay na nagtagumpay si Squirrel. Ang landas ng spatial passage nito ay spot on. Sa pagkakataong ito, tunay na nagtagumpay si Squirrel. Ang landas ng spatial passage nito ay spot on. Puno ng pananabik, napabulala si Squirrel. Haha, nagawa ko. Guys, bilasan mo na at humabol na. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Squirrel sa spatial passage. Walang pag-aalinlangan. Tinubukan ni Dexter, na pinakamalapit sa spatial passage, na tumalon. Gayunpaman, uli na ang lahat. Ang spatial passage ay nagsara na. Napuno ng panghihinayang si Dexter. Kung simula pa lang ay naniwala na siya kay Squirrel. Sana may bagsak ni Squirrel ang Terracos Tower. Bulong ni Dexter sa sarili. Sabi ni Aged Ginseng. Ang Terracos Tower ay hindi isang lugar na madaling masakop. Kasalukuyang lakas ng Squirrel. Natatakot ako na baka ito ay medyo mahirap. Thies at Tiger King ay nagsanib puwersa na may layuning pumasok sa Terracos Tower upang agawin ang Terracos Sword. Walang alinlangan. Aabutin ito ng mahabang panahon. Ha! Umunat ang noo ni Dexter. Dapat ba akong pumasok sa Terracos Tower para makuha ang Terracos Sword? Tumango si Aged Ginseng. Siyempre. Paano mo ito makukuha kung hindi man? Don't tell me. Akala mo ba nasa bag ang Terracos Tower basta mauunang makarating sa lugar ang tao? Nakikinig ako sa iyong utos. Natahimik si Dexter. Iyon talaga ang iniisip ko. Sabay sampal sa noo. Napabulala si Shete. Nako, nasa panganib si Squirrel. Nauna itong nakarating sa Terracos Tower. Ngunit kung walang kakayahang masakop ito, kapag dumating sina Thies at Tiger King, tiyak na papatayin nila si Squirrel. Pag-alaw ni Dexter sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo na malakas ang ngipin ng Squirrel. Halos walang makakasira dito. Noon lamang naalala ng Shete ang sandata ni Squirrel para sa pagtatanggol sa sarili. Ang mga ngipin nito. Dahil kapwa hindi maaagaw ni Thies at Tiger King ang Terracos Sword kahit nauna silang dumating. Si Dexter at ang iba pa ay hindi na nagmamadali. Hindi nagtagal. Mabilis na nakarating sina Thies at Tiger King sa Terracos Tower. Ang Terracos Tower ay ilang beses na mas malaki kaysa noong huli nila itong nakita. At halos umabot ito sa mga ulap. Matayog at marilag. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin upang pagmasdan.
Hindi pa sila nakakita ng ganoong kataas na gusali. Ang matayog na edipisyo ay naglabas ng kakaibang aura. At sino mang lalapit dito ay makikita ang aura na nakakaimpluwensya sa kanilang isipan. Nagdulot ito ng iba't ibang negatibong emosyon. Huminga ng malalim si Thies para kontrolin ang kanyang emosyon at sinubukan niyang hindi maapektuhan ng kakaibang aura. Lord Tiger King, kailangan ba nating pumasok sa Terracos Tower para makuha ang Terracos Sword? Tumanggo si Tiger King. Siyempre, sabi ni Thies. Lord Tiger King, sa tingin mo ba posibleng niloko tayo ni Aged Ginseng? Marahil ay hindi ito ang lugar kung saan natatakan ang Terracos Sword. Ngunit sa halip, isang bitag, may pagdududa, tinabi ng Tiger King. Bakit mo nasabi iyan? Tinabi ni Thies. Mayroong hindi mabilang na mga demonyong hayop na natatakan sa loob ng Terracos Tower. Kahit na nakatayo sa labas, natatakot kami sa napakatinding masamang aura at mapang-ipong puwersa ng tore. Kung tayo ay papasok, hindi ba tayo mapupunit ng mga demonyong halimaw sa loob ng wala sa oras? Tila nag-isip si Tiger King habang tumatango. May sense ka naman. Malakas ang kutob ko na baka hindi na tayo makadaan sa gate ng Terracos Tower. Bumaba ang tingin ni Thies sa pasukan ng Terracos Tower. Isang halo ng liwanag ang lumipad sa itaas ng pasukan. Tila banayad at malambot. Gayunpaman, para kay Thies, ang halo ay parang isang nakamamatay na sinag, na may kakayahang agad na gutiin ang anumang bagay na magtangkang dumaan. Hindi sila nang ahas na ipagsapalaran ang pagsubok na makalusot. Maya-maya lang ay sunod-sunod na ingay ang maririnig. Pagtingin sa direksyon ng tunog, nakita nila ang maliit na ardilya na kasama ni Dexter. Parehong Thies at Tiger King ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Hindi nila inaasahan na mauuna sa kanila si Squirrel. Isang nakatingin si Squirrel sa bokana ng Terracos Tower. Gustong dumaan ngunit hindi makapag-ipon ng lakas ng loob. Nagpalitan ng tingin sina Thies at Tiger King. Gamitin ba natin ang maliit na ardilya bilang isang paksa sa pagsusulit? Hindi ko makita kung bakit hindi. Thies, Tiger King, at Erebus flanked ang maliit na ardilya. Trap ito sa pasukan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mamamatay tao na hangarin habang tinatitigan nila ang maliit na ardilya ng may panganib. Squirrel looked at them nervously. What are you planning? Tiningnan sila ni Squirrel na kinakabahan. Anong balak mo? Walang pakialam. Sumagot si Thies. Pumasok kaagad sa Terracos Tower. Mabilis na umiling si Squirrel. Hindi. Masyadong delikado sa loob. Sabi ni Thies. Hindi ka namin binibigyan ng pagpipilian. Ito ay isang utos. Kung tumanggi kang pumasok, ipapadama ko sa iyo na sana ay patay ka na. Biglang napabuga ng dibdib si Squirrel at sinabing, you guys might not necessarily be a match for me. Kayo ang nanghihingi ng gulo. Sa dagandong ng galit, inilunsad ni Thies ang isang pag-atake sa maliit na ardilya. Kumakagat ang ardilya sa espasyo sa harap nito, na lumilikha ng spatial na daanan. Dumiretso ito sa spatial passage. Nawawala ng walang bakas, naiwang tulala sina Thies at Tiger King. Kalimutan mo na, batay sa hakbang nito, malinaw na wala tayong magagawa tungkol dito. Bagamat sumuko si Thies kay Squirrel, hindi siya sumuko sa paghahanap ng taong magbibigay daan sa kanila. Sa isang casual na sweep ng kanyang kamay, pinunit niya ang espasyo sa harap niya, na inihayag ang isang parallel na universo sa likod ng spatial rift. Sa loob ng parallel universe, maraming figure ang gumagalaw ng maganda. Tila ay mula sa angkan ng Red Fox. Dati, noong matinding nasugatan ni Lacey ang Red Foxes, si Thies ang lihim na nagligtas sa kanila at nagtago sa parallel universe. Sa sandaling iyon, ang mga pulang fox ay nagkukumpulan. Nanginginig sa takot. Mahigpit na sinaway ni Thies. Mga Red Fox, lumabas ka agad. Gaya ng utos mo, Panginoong Thies. Ang mga Red Foxes ay agad na tumakbo palabas mula sa parallel universe. Pagkalapag, yumuko sila ng malalim kay Thies. Maraming salamat kay Lord Thies sa pagligtas sa buhay ko. Tatandaan namin ang iyong kabaitan habang buhay. Tinabi sa kanila ni Thies.
Lumabas kayo at maghukay sa Terracotta Tower. Agad na ibinaling ng mga Red Fox ang kanilang mga tingin sa Terracotta Tower. Sa isang sulyap pa lang. Hindi na napigilan ng dalawa na hindi kiligin. At puno ng takot ang kanilang mga mukha. Panginoon. Panginoong Theus. Sa hindi malamang kadahilanan. Ang Terracotta Tower ay natural na nagpapahirap sa amin ng mga Red Fox. Pakiramdam ko. Parang ang Terracotta Tower ay nagkukulong sa marami sa ating mga kakilakilabot na kalaban. Ang uri na hindi kapani-pani walang makapangyarihan at nagdudulot ng malaking banta sa ating buhay. Saway ni Theus, pumasok ka na lang kapag sinabihan ka. Bakit lahat ng hindi kinakailangang Saturday? Ang mga pulang Soro ay desperadong nagsumamo. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan. Panginoong Theus, kami ay nagsusumamo sa iyo. Mangyaring huwag mo kaming ipadala sa aming kamatayan. If you spare us, we are willing to do anything for you in the future. Naubos na ang pasensya ni Theus. Ito na ang iyong huling babala. Either you go in, or I will have you execute on the spot. Nang matapos magsalita si Theus, bumungad sa kanya ang matinding pagpatay na layunin. Sa sobrang takot, agad na sinabi ng mga Red Fox. Sige, papasok na tayo agad. Ang dalawang magkapatid na babae, tina Xena at Kalina, ay umalalay sa isa't isa habang dahan-dahan silang naglakad patungo sa pasukan ng Terracotta Tower. Habang papalapit sila sa pasukan, mas lumalakas ang mapang-ipong puwersa mula sa Terracotta Tower. Maya-maya, nagpumiglas silang dalawa na sumulong habang ang kanilang mga puso ay tumibok sa takot. Nang 3 metro na ang layo nila sa pasukan. Sadyang bumagal si Xena, na pinayagan si Kalina na maglakad sa unahan. Nang mapansin ni Kalina na napaatras si Xena, bumagal siya at sinabing, Xena, sabi ni Xena, Kalina, ituloy mo, huwag kang mag-alala, paprotektahan kita mula sa likuran. Ililigtas kita kaagad kung may anumang senyales ng panganib. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Tapagpapas siya na magtiwala kay Xena. Tumanggaw si Kalina. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Sa huling 3 metro, halos umaakyat na silang dalawa sa pintuan. Sa sandaling ito, ang mapang-ipong puwersa na pinaiiral ng mapang-ipong puwersa ay sumasakal sa kanila. Naging sanhi ito ng matinding panginginig ng kanilang mga katawan. At nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanilang mga bibig at ilong. Muling pinayuhan sila ni Theus. Bilasan ninyo at pumasok. Kung hindi, ako mismo ang kukuha ng buhay ninyo. Si Xena at Kalina ay napuno ng matinding kalungkutan. Tila tama ang kanilang mga ninuno. Ang mga lalaki ay isang uri ng hayop na hindi mapagkakatiwalaan. Inabot ni Kalina ang isang kamay at unti-unting lumapit sa halo. Puff! Nagkaroon ng muffled sound nang hawakan ng kamay niya ang halo. Pagkatapos, si Kalina ay naging isang tumpok ng abo, na nakakalat sa buong lupa. Sa isang kisap mata, naging abo na si Kalina. Sa isang kisap mata, naging abo na si Kalina. Si Xena ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, at subukang iligtas si Kalina. Napatulala si Xena habang nakatitig sa mga nagkalat na abo sa paligid. Sa kalaunan, siya ay sumuko sa kawalan ng pag-asa. Alam niyang kapag nahawakan niya ang halo sa pinto, ganoon din ang magiging kapalaran niya. Ayokong mamatay. Gusto kong mabuhay. Pagtingin kay Theus, iniyuko niya ang kanyang ulo bilang pagsusumamo at ginamit ang lahat ng alindog sa kanyang pagtatapon. Theus, nakikiusap ako. Maawa ka sa akin. Gayunpaman, labis niyang minamaliit ang puso niyang bato. Nanatiling determinado ang ekspresyon ni Theus. Pumasok ka na agad. Kung hindi ay hihilingin mong patay ka na. Bago pa matapos magsalita si Theus ay agad na bumalik sa tunay na anyo si Xena at tumakbo. Kapag husga sa ekspresyon ni Theus, tila walang puwang para sa talakayan. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na tumakbo para dito ngayon. Ang pagtakas ay mag-aalok ng kislap ng pag-asa. Walang alinlangan. Ang pagpili na hindi tumakbo ay tiyak na mangangahulugan ng kamatayan. Tumawa ng nakakaloko si Theus. How dare a mere fox dare to defy my orders? Ang ganyang wishful thinking.
Iniabot ni Thies ang kanyang kamay kay Shena at nagpakawala ng puwersa mula sa kanyang kamay. Kinuha nito ang anyo ng isang mas malaki, mas mahabang kamay, na umaabot upang hawakan ang huli. Dahil doon, walang kahirap-hirap na nahuli si Shena ni Thies. Pagkatapos, inagis ni Thies si Shena patungo sa pasukan. Galit na sigaw ni Shena, "Thies, walang hiyang hamak ka. Magiging kaaway mo na ngayon ang Red Foxes sa mga henerasyon. Hindi kami magpapahinga hanggat hindi ka namatay." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si Shena ay itinapon na sa bakana ng Terekos. Katulad ni Kalina, sa sandaling nadikit ang katawan ni Shena sa halo sa pasukan. Agad siyang naging abo, nagkalat sa buong lupa. Casual na kumilos si Thies at kinuha ang mga spirit pill ni Shena at Kalina sa kanyang kamay. Tinitigan ni Tiger King si Thies na may pagtataka. "Thies, hindi ito katulad mo. Hindi ba't ikaw ang laging pahalagahan ng patas na kasarian? Paano mo natitiis na saktan sila ngayon?" Napatingin si Thies kay Tiger King. "Yay! Tanga! Sa tingin mo ba, ako, ang marangal na Thies, ay may pakialam sa mga alindog ng isang babae? Iniligtas ko ang kanilang buhay at dinala ko sila dito dahil naisip ko na maaari silang maging kapaki-pakinabang. Marahil para sa pagmamanman ng paraan o kung ano. At least, may mga spirit pills sila. Maaari itong magligtas ng mga buhay sa mga kritikal na sandali." Nataman si Tiger King ng bigla ang realisasyon. "Sige, aaminin ko nagkamali ako nang husgahan kita. Ngunit ano ang dapat nating gawin ngayon?" Ang mga Red Fox ay agad na pinatay ng halo sa pasukan. "Malamang mahihirapan din tayong makapasok. Labis din ang problema ni Thies. Kung hindi tayo makapasok sa main entrance, baka subukan natin ang mga bintana o pinto sa gilid. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay at maghanap sa paligid?" Tinabi ng Tiger King. Teka, tingnan mo. Anong nangyayari dyan?" Biglang bulalas ni Thies. Mabilis na tumingin si Tiger King sa pinanggalingan ng tunog. Sa halo ng pintuan, ang mga abo na ginawang Shena at Kalina ay rosas, at tila patungo ito sa kanila. Nagpalitan ng tingin sina Thies at Tiger King. Pareho silang nakakaramdam ng kaba. Ano ang nangyayari? Hindi kaya gustong magpahinga ng mapayapa sina Shena at Kalina kaya naging abo sila para maghayganti sa atin. Anong biro? Natakot lang sila sa labas ng kanilang katalinuhan. At ang kanilang kamalayan ay ganap na nawala. Ito ay walang iba kundi isang tambak ng walang buhay na abo. Paano sila makakapaghiganti? Teka lang. Parang may nahanap ako. Ang mga abo na ito ay tila bumubuo ng ilang mga salita. Tamang-tama. Ang tumpok ng abo ay dahan-daang naghiwalay at naghugis, na bumubuo ng ilang salita sa hangin. Mababasa ang mga salitang, "Alisin ang selyo sa tuktok ng tore. At hahayaan kong umalis kayong lahat." Tinabi ni Thies. Ang tambak ng abo ay minamanipula ng kamalayan ni Terekos. Sabi ng Tiger King. Tama. Naramdaman ko ang aura ni Terekos. Gusto niyang sirain natin ang selyo sa tuktok ng tore. Anong selyo? Tumangala ang dalawa. Nakatingin sa tuktok ng tore. Sa ibabaw ng tore, mayroong isang spherical na perlas na kasing laki ng kamao. Ang ibabaw nito ay patuloy na naglalabas ng mga alon ng liwanag na bumabalot sa buong Terekos Tower. Nadarama nila ang kapangyarihan ng selyo na nagmumula sa perlas. Ang globo ay dapat ang selyong si Terekos na binanggit. Tinabi ni Thies, "Magsanib puwersa tayo at alisin ang perlas." Napabulalas si Tiger King. "Mabuti. Sa wakas, makakaalis na ako sa *Man place na ito." Simultaneously, the two of them leaped up and charged toward the pearl. Sabay-sabay na tumalon ang dalawa at sumugod patungo sa perlas. Kahit na huli, sa pagkakataong ito ay dumating na rin si Dexter at ang kanyang mga kasama. Pagdating pa lang niya, nagsimulang tumili si Squirrel sa kanya sa kakaibang paraan. Hindi maintindihan ni Dexter ang mga kakaibang tili ng munting ardilya. Ngunit nababakas niya sa apurahang tono nito na tiyak na may mahalagang sinasabi ito. Mabilis niyang ginising si Dragon King na natutulog sa loob niya. "Dragon King, gumising ka dali at isalin mo ang sinasabi ng Squirrel." Malakas na humikab si Dragon King.
Medyo nag-ulo ang kanyang mga salita habang sinasabi. Sabi ni Squirrel. Kung papayagan ni Terracos na umalis sina Thies at Tiger King kung tatanggalin nila ang selyo sa tuktok ng tore. Bilasan mo at talunin mo sila. Basagin ang selyo bago nila gawin. Naalarma. Mabilis na nag-utos si Dexter. Tigilan mo na sila. Talagang hindi namin hahayaang matalo kami sa suntok at masira ang selyo. Nang maibigay na ang mga salita, tina Dexter at Quinlan ang unang humakbang. Nang malapit ng agawin ni Thies at Tiger King ang perlas, isang hindi inaasahang pagkagambala ang naganap. Sa halip, napilitan silang harapin ang pinagsamang pananakit ni Dexter at Quinlan. Dahil walang pagpipilian, kinailangan ng dalawa na maghinay-hinay at makipaglaban kina Dexter at Quinlan. Ang parehong partido ay mga nangungunang eksperto. Pagkatapos ng isang matinding labanan, naabot nila ang isang pagkapatas, na ni isa ay hindi makalamang sa isa. Naubos na ang pasensya ni Thies. Inilabas lang niya ang mga spirit pill ni Shena at Kalina at inihagis kay Dexter. Kaya nagdulot ng pagsabog. Boom! Sumabog ang mga spirit pill. Ang napakalaking kapangyarihan nito ay napunit sa kalawakan mismo. Ang makapal na usok na nagresulta ay bumalot ng buo kay Dexter at sa kanyang grupo. Umisi si Thies. Ngayon, tingnan natin kung makakatakas ka sa kamatayan sa pagkakataong ito. Mabilis na nawala ang usok mula sa pagsabog. Na inihayag ang mga figure ni Dexter at Quinlan. Natigilan sina Thies at Tiger King nang lumabas sina Dexter at Quinlan na hindi nasaktan. Paanong nangyari ta? Lubos na nataranta. Hindi maintindihan ni Thies at Tiger King ang nangyari. Paano naging posible para sa isang tao na hindi nasaktan ng pagsabog ng espiritu? Dagendong. Isang dagendong ng galit ang biglang umalangaw-ngaw sa makapal na usok. Kasunod nito, isang maliit na dragon ang bumulwak mula sa usok. Ang anyo nito ay lumaki at lumaki. Dragon King iyon. Ang nangyari, si Dragon King ang ngayon lang nananggalang kina Dexter at Quinlan mula sa matinding pagsabog. Ang Dragon King ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang makapal at matibay na baluti na bakal na walang alinlangan na kayang paglabanan ang sumasabog na kapangyarihan ng isang spirit pill. Pulang-pula ang mga mata. Puno ng galit ang mukha ni Dragon King habang nakatitig sa Tiger King at Thies. Mga mapangahas kayong brats. How dare you attempt na bombahin ako? Aalagaan kita minsan at para sa lahat ngayon. Dagendong. Gamit ang isang sigaw, si Dragon King ay sumugod patungo kina Thies at Tiger King. Ang lakas ng Dragon King ay makabuluhang nakabawi. Bagamat medyo malayo pa siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pagharap sa alinman sa Haring Tigre o Thies. Mabilis na sinabi ni Quinlan kay Dexter. Pupunta ako at tutulungan ko ang Dragon King na panatilihing abala sila. Dapat kang magmadali at kunin ang selyo mula sa Terracos Tower. Nakuha ko. Sagot ni Dexter. Agad na sinugod ni Quinlan si Tiger King habang si Dexter naman ay pumailang lang patungo sa tuktok ng Terracos Tower. Nabalisa si Thies nang makita iyon at sinabing, Hari ng Tigre, itigil mo ang Dragon King para sa akin. Pupuntahan ko at pigilan si Dexter. Hindi natin dapat hayaang kunin nila ang perla sa harap natin. Tumango si Tiger King bilang tugon. Dahil doon, inilabas nito ang lahat ng lakas. Sinusubukang tulungan si Thies. Gayunpaman, si Quinlan ay mabangis na nakipag-away sa Tiger King. Natumanggi na tulungan ito ni Thies. Kahit na ang halaga ng kanilang kapakanan. Ang Tiger King, masyadong, ay walang magawa, na naubos ang lahat ng kakayahan nito. Habang pinagmamasdan nila si Dexter na papalapit ng papalapit sa tuktok ng tore. Parehong nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sina Tiger King at Thies. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa napakahalagang sandali na iyon. Biglang naganap ang mga pangyayari. Ang mabagal na gumagalaw na Aged Ginseng sa wakas ay dumating. Kahit na huli, pagdating roon ni Aged Ginseng, nakita nito si Dexter na inaabot ang perla sa tuktok ng tore. Sa isang iglap, sumigaw ito sa galit. Dexter, stop! Ano ang sinusubukan mong gawin?
Tinabi ni Tericos na basta't alisin natin ang perlas sa tuktok ng tore para masira ang selyo. Hahayaan niya tayong umalis. Sagot ni Dexter. Napabulalas ang matandang ginseng. Hindi. Hindi pwede. Hindi natin dapat sirain ang selyo sa Tericos Tower. Bakit? Hindi naintindihan ng lahat at nalilitong tumingin kay Aged Ginseng. Ipinaliwanag ni Aged Ginseng. Ang selyo sa tuktok ng tore na ito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga demonyong hayop sa loob ng Tericos Tower. Kung sisirain mo ang selyo, ang mga demonyong hayop ng Terechus Tower ay ilalabas sa mortal na mundo. Nahahantong sa isang massacre na umaabot sa libo-libong milya at gagawing isang buhay na impyerno ang buong mundo. Nais mo bang mawala ang mga tao? Ano? Laking gulat ni Dexter at Quinlan nang marinig iyon. Ano? Laking gulat ni Dexter at Quinlan nang marinig iyon. Ang pag-alis ng selyo ay maaaring humantong sa pagkalipol ng mga tao. The asterisk man ito. Muntik na nating sirain ang buong sangkatauhan ngayon lang. Pagkatapos noon, mabilis na itinigil ni Dexter ang kanyang mga aksyon at lumingon kay T.S. At sinabing, ilabas muna natin si T.S. at ang iba pa. Hindi nila kayang bigyan ng pagkakataon si T.S. at ang iba pa. Tiyak na gagawa si T.S. ng paraan upang masira ang selyo upang makatakas sa sinaunang sektor. Wala silang pakialam sa kapalaran ng mga tao. Magkasabay na sumama sa labanan sina Dexter at Aged Ginseng. Napinatindi ang matinding labanan. Ang Tiger King at T.S. ay napilitang umatras ng hakbang-hakbang. Nagganap na pinigilan. Ang kanilang pagkatalo at kamatayan ay sandali lamang. Walang tigil ang pag-ungol ni T.S. Dexter, nawala na ba sa isip mo? Kung hindi mo sinira ang selyo, tayo ang mawawala ng buhay. Kung ang pagsasakripisyo sa aking sarili ay makatitiyak sa pagpapalaki at kasaganaan ng mga tao. Kung gayon ito ay isang karapat-dapat na kamatayan. Tugon ni Dexter. T.S. retorted. Dexter, maging matino ka. Kahit na ang lahat ng mga demonyong hayop ay tumakas at gumawa ng kalituhan sa mortal na mundo. Ang mga tao ay hindi mapapawi. Ang mahihina lamang ang papatayin ng mga demonyong halimaw. Ang malakas ay mabubuhay at umunlad. Na tinitiyak ang kasaganaan ng mga tao. Ang panahong ito ay survival of the fittest. Ang mahihinang tao ay hindi karapat-dapat mabuhay. Isara mo yang bibig mo. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi ko hahayaan ang mga demonyong halimaw na gumawa ng kalituhan sa mortal na mundo at sakta ng anumang mga inosenteng buhay. Sabi ni Dexter. Nang matapos siyang magsalita ay agad na pinakawalan ni Dexter ang kanyang nakamamatay na galaw. Bawat hampas ay direktang nakatutok kay T.S. para wakasan ang kanyang buhay. Pinilit mo akong gawin ito. Lahat ng ito ay iyong ginagawa. Galit na galit si T.S. Tila nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Kinagat niya ang kanyang dila. Dahilan para damyugo ito. Pagkatapos ay dumura ng isang bibig ng maruming dugo kay Dexter. Tinamantala ang sandali na nagambala si Dexter. Mabilis na bumaba si T.S. sa lupa. Ang huli ay marahas na sinipa ang ibabaw gamit ang kanyang kanang paa at bumulong ng mga incantation sa ilalim ng kanyang hininga. Pisikal na anyo. Dali. Pisikal na anyo. Halika na. Boom. 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 Biglang nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang mahinang tunog. At nabuo ang isang malaking butas nang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Sa wakas, isang pulang bagay ang lumitaw mula sa lupa. Ano ang bagay na ito? Nakuha agad ang atensyon ng lahat sa pulang masa. Boom! Ang pulang bagay ay bumagsak ng husto sa lupa. Na lumikha ng isang malalim na hukay. Ito pala ay isang pulang kabaong. Ano kaya ang posibleng nasa loob ng pulang kabaong? Bakit ipinatawag ito ni T.S. sa sandaling iyon? Iyon kaya ang trump card niya. Agad namang bumulong si Dexter kina Aged Ginseng, Quinlan, at sa iba pa. Ingat kayo. May kain na hinala sa kabaong na ito. Oh, T.S., alam mo ba ang nalalapit mong kapahamakan ngayon? Kaya naghanda ka na ng sarili mong kabaong. Tinong mag-aakala na ang isang tulad mo ay mahilig sa kulay na pambabae. Anong biro? Ngumisi si Quinlan.
Tumingin si Thies kay Quinlan na may madilim na ekspresyon at sinabing, "Natatawa ka ba ngayon? Haha, maya-maya hindi ka na makakatawa. Labas." Pagkasabi niya noon ay hinampas agad ni Thies ang pulang kabaong gamit ang palad niya. Bumukas ang pulang kabaong. At may tumalon palabas. Nakatitig ang lahat at saka napabuntong hininga sa gulat. Ito ay isang braso. Ano ang pinagmulan ng brasong iyon? Ano ang layunin ni Thies sa pagtawag sa braso? Biglang may naisip si Dexter at napabuntong hininga. Naiintindihan ko na ngayon. Alam ko kung ano iyon. Ano ang nalaman mo? Ano ang sitwasyon ng braso na ito? Nagmamadaling tanong ni Quinlan bilang ganti. Paliwanag ni Dexter. Kaunang pagkakataon na nakita ko si Thies. Ang anyo niya ay parang higanteng palad. Kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang pisikal na anyo ni Thies. Ang pisikal na anyo ni Thies. Tama iyan. Ang kanang braso ni Thies ay nagtataglay ng pinakamakapangyarihan. Malamang dahil ang kanyang pisikal na anyo ay yaong ng kanang kamay. Ngunit bakit ipatawag ni Thies ang kanyang pisikal na anyo sa oras na ito? Ang pagpapatawag sa kanyang pisikal na anyo ay tila hindi nagbibigay ng malaking tulong. Pagsang-ayon ni Quinlan habang tumatango. Si Aged Ginseng ay sumali. Kalahati. Tatalakayan at kinakabahang sinabi. Ang susi ay nasa malaking pattern ng bulaklak sa kanyang braso. Tingnan mong mabuti. Lahat. Isang malaking pattern ng bulaklak. Pinagmasdan ng mabuti ng lahat. At sigurado, may pattern sa kanang braso ni Thies. Ang disenyo ay kakaiba at hindi pamilyar. Wala pa silang nakitang ganyan dati. Ano ito? Mabilis na tanong ni Dexter. Ano ito? Mabilis na tanong ni Dexter. Sumagot si Aged Ginseng. Sa aking memorya. Ang isang sinaunang porma sayon ay halos kahawig ng pattern ng bulaklak na ito. Pinaghihinalaan ko na ang braso ni Thies ay naglalaman ng isang selyadong sinaunang porma sayon. Haha! Biglang tumawa ng matagumpay si Thies at sinabing, hindi ko inaasahan na may makakakilala sa Lotus Formation ko. Oo, tama ka. Ang aking braso, sa katunayan, ay may hawak na isang selyadong sinaunang porma sayon. Inaamin ko na ang iyong pinagsamang lakas ay mabigat. Kahit ako ay hindi katugma sa iyo. Ngunit sa presensya ng aking Lotus Formation, ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng walang kwentang thrash. Paulit-ulit na napabuntong hininga ang matandang Ginseng nang marinig iyon. Tama siya. Kung ilalabas niya ang Lotus Formation, malamang hindi natin ito kakayanin. Lahat ay nakaramdam ng pagkabalisa. Pagkabalisa. At kawalan ng katiyakan. Malamang na hindi sila linlangan ng matatandang Ginseng. Malamang na hindi nila matitiis ang Lotus Formation. Ngunit sa sandaling iyon, makatakas kaya sila? Kung iyon ang kaso, ang mga demonyong hayop ay sumire sa mortal na mundo. At ang mga tao ay maaaring mapaharap sa pagkalipol. Gayunpaman, kung hindi sila tatakbo, sila ay malilibing sa tabi ng mga tao. Ano ang dapat nating gawin? Sa huli, nanag ang rasyonalidad ni Dexter. At sinabi niyang, takbo. Bilasan mo ang pagtakbo. Hindi tayo pwedeng mamatay ng walang kabuluhan. Kailangan pa rin tayo ng mga tao para iligtas sila. Akmang tatakbo na ang lahat. Bigla silang pinigilan ni Aged Ginseng. Walang kwenta. Ang bilis natin ay walang kapantay sa Lotus Formation. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Dexter. Nababalisa na siya dahil wala na silang masyadong oras. Na-activate na ni Thies ang Lotus Formation. Ang marka ng Lotus sa braso ng kanyang pisikal na anyo ay ganap na natanggal. Sa sandaling matanggal ang marka ng Lotus, ang braso ay nalanta, gumuho, at mabilis na nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Na maliwanag sa mata. Sa huli, ito ay naging isang tumpok ng mga tuyong buto. Bumagsak sa lupa, na walang sigla. Ipinaliwanag ni Aged Ginseng. Noon, ang braso ay umasa sa enerhiya mula sa Lotus Formation upang bahagya na mapanatili ang sigla nito. Ngayon, habang ang Lotus Formation ay natanggal sa braso, nawawala ang pinagmumula ng enerhiya nito at natural na namamatay. Lubos bang maglalaho si Thies sa mundong ito? Tanong ni Dexter.
Napabuntong hininga ang matandang ginseng at sumagot. Kung makakahanap ng bagong host si T.S. sa tamang panahon. Ayon sa teorya, maaari itong mabuhay ng walang katapusan. Sa pag-iyak ng malakas, nauubusan na tayo ng oras. Chismose ka pa, mag-isip ng paraan para mailigtas ang buhay natin ngayon. Sa puntong iyon, nababalisa ang Dragon King. Sabi ni Aged Ginseng, pumunta ka sa tabi ko. Paprotektahan ko kayong lahat. Matanda na Ginseng, nailigtas mo ba talaga kami? Tanong nila habang nagkukumpulan si Aged Ginseng. Sumagot si Aged Ginseng. Subukan natin ito. Hindi ko rin matiyak. Kapag ang Lotus Formation ay bumagsak sa atin mamaya, lahat kayo ay dapat ihatid ang inyong lakas sa akin. Sabi ni Dexter. Naiintindihan. Hehe. Tumawa ng nakakaloko si T.S. Ikaw, nakatayo laban sa aking sinaunang magic formation. Tumigil ka sa pagnanasa mo. Patayin sila. Pagkatapos ay kinokontrol ni T.S. ang Lotus Formation sa kanyang espiritual na kahulugan, na naging sanhi ng mabilis na paglawak ng Lotus Seal. Naglabas ito ng mga kumpol ng liwanag na sa isang kisap mata ay pumawi sa langit at araw. Naidiniin si Dexter at ang iba pang nasa ilalim nito. Samantala, ang Aged Ginseng ay kahanga-hangang nagbago mula sa anyo ng tao tungo sa anyo ng ginseng. Ang may edad na ginseng ay napakalaki, na may maraming mga tendrils na tumatakip sa katawan nito. Dali-dali nitong binalot ang grupo ni Dexter at Dexter sa pagkakahawak nito. Nararamdaman ni Dexter at ng iba pa na ang katawan ni Aged Ginseng ay hindi kapani-paniwalang matigas. Napakatigas na kaya nitong mabuksan ang isang heavenly stone. Nakaramdam sila ng seguridad. Marahil ay maililigtas nga ni Aged Ginseng ang kanilang buhay. Umunat ang noo ni T.S. Dahil ang tigas ng katawan ni Aged Ginseng ay lumampas sa kanyang inaasahan. Sa isang nakakatakot na tawa, tinabi ni T.S. Aged Ginseng, sigurado ka bang gusto mong isakripisyo ang iyong sarili para protektahan sila? Hindi pinansin ng matandang Ginseng si T.S. Ngumisi si T.S. Mabuti pang pag-isipan mo itong mabuti. Mas gugustuhin mo bang tulungan sila at ipagsapalaran ang iyong sariling angkan? O baliwalain ang mga walang katuturang taong ito at tiyakin ang kahabaan ng buhay at kaunlaran ng iyong sariling angkan? Habang nagsasalita siya, ipinakita ni T.S. kay Aged Ginseng ang ginseng doll na nakunan niya. Nang makitang nakuha ni T.S. ang isang ginseng doll, kinilig si Aged Ginseng. Halos hindi nito mapanatili ang pagkakahawak nito sa katawan ni Dexter. Aged Ginseng gritted its teeth. You scoundrel! How dare you bully my descendants? Kinagat ng matandang Ginseng ang mga ngipin nito. Ikaw na bastos, gaano mo kalakas ang loob na ay bully ang aking mga inapo? Sabi ni T.S. Hindi ko sila binubuli. Kung ako, patay na sila ngayon. Bibigyan kita ng 5 segundo para pag-isipan ito. After 5 seconds, kahit hindi mo tulungan si Dexter, papatayin ko sila. Naramdaman ng ginseng doll na nasa panganib ang buhay nito at natakot. Gayunpaman, nakakuyong pa rin ang mga ngipin nito. Ang malalaking matubig na mga mata ay nakatitig kay Aged Ginseng. At hindi ito umimik, nakinig ito sa mga salita ni Aged Ginseng. Kung hihilingin ni Aged Ginseng na mamatay ito, kusang loob nitong tatanggapin ang kamatayan. Tumingin si Aged Ginseng sa ginseng doll na may masalimuot na ekspresyon. At sinabing, Panex, naaalala mo pa ba ang mga emergency self-rescue method na itinuro ko sa iyo? Agad namang tumango ang ginseng doll. Lolo, naalala ko, sabi ng matandang ginseng. Manamham, sige, kung ganoon, gawin mo na lang ang itinuro ko sa iyo. Sige, ipinikit ng ginseng doll ang mga mata nito. Nanatiling ganap na tahimik, galit na sabi ni T.S. Kung maglakas loob kang manggulo, crush kita dito at ngayon. Bukod dito, hahanapin ko ang iyong lungga at lilipulin ang bawat huling supling mo. Tinitiyak na ang mga ginseng ay mapapawi ng walang bakas. Sabi ni Aged Ginseng, kung may kakayahan kang lipulin ang ginseng, bakit hindi mo ginawa noon? Ang mga ginseng ay binabantayan ng makalangit na bato.
Ito ay hindi isang lugar na maaari mong basta-basta makapasok. Ikaw, Titius ay galit na galit. Ngunit biglang may napansing kakaiba sa ginseng doll sa kanyang kamay. Ang ginseng doll na nasa kanyang kamay ay nalalante sa bilis na nakikita ng hubad na mata. At ito ay nanginginig. Sa isang kisap mata, ito ay naging walang buhay na ginseng. Na walang anumang sigla. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Tinapos ng ginseng doll ang sarili nitong buhay. The Asterisk Man ito. Sa isang galit na palo. Umampas ang kamay ni Thes. Na naging alabok ang ginseng. Si Dexter at ang iba pa ay nakaramdam ng isang alon ng kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga puso. Kasalanan nilang lahat kung bakit biglang namatay ang ginseng doll. Ngunit sa susunod na sandali, mula sa basag-basag na katawan ng ginseng doll, isang buto na nagniningning na liwanag ang hindi inaasahang lumipad. Nadama po sa mga kamay ni Aged Ginseng. Sabi ni Aged Ginseng, kami, ang mga ginseng, ay hindi ganoon kadaling pumatay. Ang buhay ng apo ko ay puro sa binhing ito. As long as I take good care of it, pwede itong mabuhay muli. Naikuyom ng mahigpit ni Thes ang kanyang mga kamao. Kumikinang ang kanyang mga mata. Sige. Napakahusay. Gusto kong makita kung gaano talaga kayo kitigas mga ginseng. Lotus Formation. Patayin mo sila para sa akin. Tiger King. Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at basagin mo ang selyo. Naiintindihan. Agad na lumipad ang Haring Tigre patungo sa Terracos Tower. Ang tanging nagawa ni Dexter ay manood ng walang pakialam. Ngayon ay hindi na nila kayang protektahan ang kanilang mga sarili. Lalo pang pigilan ang Haring Tigre. Agad na iniabot ni Aged Ginseng ang buto ng ginseng doll kay Dexter. Pakiusap. Protektahan mo ang binhing ito para sa akin. Kung hindi ako makakalagpas sa krisis na ito, ikalulubod ko kung maipapasa mo ang binhi sa aking angkan. Aalagaan ito ng aking mga tao hanggang sa paglaki niya. Naramdaman ni Dexter ang isang alon ng sobrang komplikadong emosyon. Matanda na ginseng. Makatitiyak ka, mula ngayon, ang mga ginseng ay bahagi na ng ating sangkatauhan. Habang nabubuhay ako, hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Nakakagaan ng loob. Kontentong tumawa si Aged Ginseng. Pagkatapos ay kinurot nito ang katawan. Buong bamalot kay Dexter at sa iba pa at walang iniwang puwang. Ang Lotus Formation ay mabilis na bumaba. Walang humpay na dinidiin ang Aged Ginseng. Ang matandang ginseng ay patuloy na humahagulgol. Ang katawan nito ay naglalabas ng mga tunog ng mga bitek na buto. Kahit na tinulungan ni Aged Ginseng si Dexter at ang iba pa na harangan ang karamihan ng pressure. Nahihirapan pa rin si Dexter at ang kanyang mga kasama na huminga sa ilalim ng matinding hirap. Kung ang ganitong uri ng panggigipit ay ibibigay sa isang ordinaryong tao, tila ay nadurudge na hanggang ngayon. Matapos lumawak ang Lotus Formation sa isang tiyak na lawak, nagkaroon ng malalim, dumadagandong na boom. Ang Lotus Formation ay sumabog sa lugar. Isang malakas na pagsabog ang sumabog, na naging dahilan upang gumuho ang langit at lupa, at manginig ang kawalan. Maging ang mga ulap sa kalangitan ay nagkawatak-watek, na lumikha ng bitek sa kalangitan. Tulad ng para sa Aged Ginseng. Ito ay durog sa lugar. Tina Dexter at ang iba pa ay pinasabog at pinalipad sa lugar. Ang kaguluhang ito ay nagpatuloy ng ilang minuto bago ito tuluyang tumigil. Ahem. Ahem. Nagising si Dexter mula sa isang marahas na pag-ubo. Tanging isang malungkot na tanawin ang sinalubong. Tinawi ng napakalaking pagsabog ang lahat ng nasa daan nito. Tinawi ng napakalaking pagsabog ang lahat ng nasa daan nito. Ang tanging natitira ay ang Terracos Tower. Tulad ng inaasahan mula sa isang sky level na banal na sandata. Ang sumunod na nakita ay isang patlang na nakakalat sa mga fragment ng ginseng. Ang may edad na ginseng ay ganap na patay. Naghiwalay ang katawan at ulo nito. At ito ay isang tanawin ng matinding trahedya na kabayanihan. Sa pagtingin sa iba, ang kanilang mga katawan ay halos buo. Gayunpaman, natatakpan sila ng mga sugat mula ulo hanggang paa. At ang kanilang balat ay napinsala ng hindi na makilala. Mahirap sabihin kung patay na ba sila o buhay.
Ang pisikal na anyo ni Thies ay bumagsak. Ang pagsabog ng Lotus Formation ay naging dahilan upang si Thies mismo ay dumanas ng matinding backlash. Siya ay patuloy na dumudura ng dugo. At ang kanyang anyo ay naging lubhang mahina. Tulad ng para sa Tiger King. Siya ay nasa ibabaw ng Terracos Tower. Na ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang masira ang selyo. Gayunpaman, ang selyo sa Terracos Tower ay napakalakas kaya hindi ito nagawang masira ni Tiger King kahit sandali. May chance pa tayo. Kinagat ni Dexter ang kanyang mga ngipin. Inipon ang lahat ng kanyang lakas upang tumayo. Pagtayo pa lang niya ay napansin niya ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib. Lumalabas na isang malaking butas ang sumabog sa kanyang dibdib. At hindi matiis ang sakit. Pero wala siyang pakialam sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Pinilit niyang kumilos ng hakbang-hakbang patungo sa Tiger King. Tiger King, hindi pa ako patay. Kung mayroon kang lakas ng loob, labanan mo ako para sa 500 round. Ang Tiger King ay nagpupumilit na basagin ang selyo. Wala siyang balak pansinin si Dexter. Casual na sabi niya, siguradong maswerte ka, buhay pa at sumipa. Ngunit sa pagtingin sa iyo ngayon, natatakot akong tapos ka na. Hindi ba? Thies, tigilan mo siya. Malapit ko na talagang alisin ang selyo. Sa isang solong ubo, nakakagulat na iniluwa ni Thies ang isang subo ng sariwang dugo. Tiger King, bilasan mo. I can't hold on much more. Habang nagsasalita si Thies, inipon niya ang lahat ng lakas niya at humakbang para pigilan si Dexter. Dalawang bagbog na mandirigma ang nagharap sa isa't isa. At isang matinding labanan ang naganap. Ang lawak ng kanilang mga pinsala ay halos magkapareho. At ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi gaanong naiiba. Dahil dito, halos pantay ang laban nila. Gayunpaman, ang maliit na labanan na ito ay hindi nagtagal. Biglang umalangaw-ngaw ang galit na sinundan ng isang malaking pagbabago sa langit at lupa. Ang mga madilim na ulap ay gamulong at nagtipon. Umulog. At ang hangin ay umuungol ng malakas. Halos katutubo. Itinigil ni na Dexter at Thies ang kanilang labanan. Inilipat nila ang kanilang mga tingin patungo sa Terracos Tower. Binuksan ni Tiger King ang Terracos Tower. Na naging sanhi ng matinding panginginig nito. Mula sa loob, maririnig ang tuloy-tuloy na dagandong ng mga mababangas na hayop. Tanging tunog lamang ng mga dagandong ay sapat na upang manginig ang puso sa takot. Maiisip na lang kung gaano kabangas ang pinigilan na demonyong hayop. Dagandong. Sa sumunod na sandali, maraming malalaki at mabangis na demonyong hayop na nagradiated ng nakamamatay na itim na aura ang biglang sumugod sa lahat ng direksyon. Biglang naging mundo ng mga demonyong hayop ang lugar na ito. Ang lahat ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Nakahiga sila sa lupa. Walang lakas ng loob na kumilos. Magiging seryoso ang mga bagay kung mapapansin sila ng mga demonyong hayop. Dahil sila ay papatayin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahigit 1,000 demonyong hayop ang nabihag sa munting Terracos Tower na ito. Ang mga demonyong hayop ay nagdulot ng kalituhan sa loob ng mahigit kalahating oras bago sila tuluyang nagtakbuhan. Bumalik sa katahimikan ang eksena. Gayunpaman, sa isipan ng lahat, patuloy na umaalingaw-ngaw ang dagandong ng halimaw. Kung ang mga demonyong hayop na ito ay sasalakayin ang mga tao. Kahit na hindi ito humantong sa pagkalipol ng mga tao. Tinatayang higit sa kalahati ng mga tao ang papatayin. Dahil sa kasalukuyang lakas ng mga tao. Ito ay hindi sapat upang harapin ang gayong mabangis at marahas na mga hayop. Dapat bumalik si Dexter at ang iba pa sa mga tao sa lalong madaling panahon upang patayin ang mga demonyong hayop. Gayunpaman, bago umalis, kailangan muna nilang alisin si Thies. Si Thies ang pangunahing salarin ng lahat ng mga kaguluhang ito. Dinurog ni Dexter ang isang spirit pill at hinigop ang espiritual na enerhiya nito upang palitan ang sarili niyang lakas at pagalingin ang kanyang mga sugat. Tumulong siya ng hakbang-hakbang patungo kay Thies. Thies, tiyak na kukunin ko ang iyong buhay ngayon. Si Thies ay hindi dapat madaig. Haring Tigre, halika. Ang mga taong ito ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kung hindi natin sila aalisin ngayon. Sa panahon,
Tiyak na banta sila sa ating buhay. Hampasin mo habang mainit ang plancha. Dagendong. Umalun si Tiger King mula sa tuktok ng Terracotta Tower at lumapag sa tabi ni T.S. Isang aura ng nakamamatay na layunin ang umalangaw-ngaw sa paligid ng Tiger King. Unti-unti ding nagkukumpulan ang mga taga-side ni Dexter kay Dexter. Squirrel, Quinlan, Draco, Soul Wolf, Killer Wolf, at Lacey. Ibinaba ni Dexter ang kanyang ulo upang tingnan ang mga fragment ng aged ginseng na nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Ibinaba ni Dexter ang kanyang ulo upang tingnan ang mga fragment ng aged ginseng na nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Tila hindi na muling makakalaban si aged ginseng sa tabi nila. Patayin mo sila para sa akin. Ipaghiganti ang mga tao at ang matandang ginseng. Sa utos ni Dexter, tinamunuan niya ang kanyang mga tauhan na umakbay kay T.S. at Tiger King. Sumakay din sina T.S. at Tiger King sa labanan. Ngunit ang hindi inaasahan ay nang makahakbang pa lang si Dexter at ang iba pa ay biglang bumuglas ang liwanag mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Nabamalot sa kanilang lahat. Si Dexter at ang kanyang mga kasama ay agad na hindi makagalaw. Na para bang sila ay napin down ng mapang ipong puwersa ng Heavenly Stone. Na hindi makagalaw. Ano ang nangyayari? Si Dexter at ang iba ay medyo nataranta. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Terracotta mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay tayo. Magaling. T.S. Tiger King. Walang alinlangan. Ang magaan na kalasag na pumipigil kay Dexter at sa kanyang mga kasama ay nagmula kay Terracotta na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Tuwang-tuwa sina T.S. at Tiger King matapos purihin ni Terracotta. Isang karangalan namin na pagsilbihan ka, Master Terracotta, tinabi ni Terracotta. Ngayon, libre ka na ulit, maaari kang umalis. Nagpalitan ng tingin sina T.S. at Tiger King. Pagkatapos ay bigla silang lumuhad ng sabay-sabay. Master Terracotta, nangangako kaming susundan ka sa mga henerasyon at maglilingkod sa iyo ng tapat. Bahagyang tumawa si Terracotta. Gusto mo akong pagsilbihan. Paumanhin. Ngunit hindi ka pa kwalipikado. Mabilis kang mawala. Bago pa magbago ang isip ko. Nasaraan ng loob sina T.S. at Tiger King. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa isip ni Terracotta, hindi man lang sila kwalipikadong magtrabaho para sa kanya. Si Terracotta ay isang kapritseso na figure na may malaking kahalagahan. Sino ang nakakaalam? Maaaring magbago ang isip niya sa susunod na segundo at mapuksa sila. Upang maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Ang dalawa sa kanila ay kumari pa ng takbo. Napunta kay Dexter ang atensyon ni Terracotta. Alam mo ba kung ano ang pinakahinamak ko sa buhay ko? Ikaw ito, mga tao. Ang mga tao ay kasuklam-suklam at mapanlinlang. At sila ay lubos na walang kahihiyan. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. Ngayon, nilipulin ko kayong lahat. Sa sandaling binigkas ang mga salita. Ang liwanag na kalasag ay mabilis na umunat. Na nagbabanta na durugan ng buhay si Dexter at ang kanyang mga kasama. Sa kritikal na sandaling ito, isang pulang sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa langit. Ang pulang ilaw, na may dalang napakalaking kapangyarihan, ay tumama sa liwanag na kalasag na bumabalot kay Dexter at sa iba pa. Agad na nabasag ang light shield. At nabawi ni Dexter at ng kanyang mga kasama ang kanilang kalayaan. Ahem. Marahas na umubos si Dexter at ang iba at napabuntong hininga. Ngayon pa lang, sa loob ng light shield, naramdaman nila na parang mapipiga ang kanilang mga katawan. Nagtataka sila. Iniisip kung ano ang pulang sinag ng liwanag na iyon at kung bakit ito nagligtas sa kanila. Medyo nagalit si Terracotta. Diyos sa langit. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sasalungat ka ba sa akin para lang sa mga hamak na individual na ito? Walang pakialam na sinabi ng langit na Diyos. Terracotta, mali ang pagkakaintindi mo. Ang lakas ng loob nilang gayahin ako kanina. Na ikinagalit ko. Sila ang aking mga kaaway. Paano kita papayag na hatulan ang aking mga kaaway? Gusto ko sila mismo ang parusahan. Nipatikip ng ngipin si Terracotta. Mabuti. Ang galing. Heavenly God.
Tatandaan ko ito. Maaga o huli. Babayaran ko ang lahat ng kahihiyang ito na ipinagkaloob sa akin. Nawala na ang aura ni Terikos. Dapat umalis na siya. Si Dexter at ang iba ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. The Asterisk Man. Sunod-sunod na hindi magandang pangyayari. Ang makalangit na Diyos ay mas nakakatakot kaysa kay Terikos. Bakit sa lupa ay ginaya ko ang langit na Diyos gayong maayos naman ang lahat noon? Malaki. Ngayon, sigurado akong makakatagpo ako ng isang kakilakilabot na wakas. Ang makalangit na Diyos ay nagsalita ng walang pakialam. Iilan ba ang nakakaintindi sa iyong mga krimen? Huminga ng malalim si Dexter at sinabing, Honorable Heavenly God, ako ang nagpanggap sa iyo noon. Ang sisihin ay nasa akin lamang. Diyos sa langit, parusahan mo akong mag-isa kung kailangan mo. Ngunit nakikiusap ako sa iyo na iligtas ang aking mga kasama. Ipinahayag ng Diyos sa langit. Lahat kayo ay may kasalanan at dapat harapin ang parusa. Lahat. Idilat ang inyong mga tainga at makinig kayong mabuti sa aking parusa. Hinihiling kong bumalik ka sa mga tao at hulihin ang lahat ng mga demonyong hayop para sa akin. Kahit isa ay hindi makaligtaan. Si Dexter at ang iba pa ay lihim na natuwa sa kanilang mga puso. Kaya lumalabas, tinutulungan talaga tayo ng Heavenly God. Hindi nila tayo pinarusahan. Mabilis silang lumuhod. Salamat sa iyong pagpapatawad. Diyos sa langit, ang makalangit na Diyos ay nanunuya. Kung hindi ninyo kayang patayin o hulihin ang lahat ng demonyong halimaw, aangkinin ko ang inyong mga buhay. Ngayon, kumilos ka agad. Ang aura ng langit na Diyos ay biglang naglaho. Pilit na bumangon si Dexter. Taka sinulyapan ang kasamahan. Pilit na bumangon si Dexter. Taka sinulyapan ang kasamahan. Lahat ay nagdusa ng matinding pinsala. Lalo na para sa Soul Wolf at Killer Wolf. Na pinakamahina sa lahat. Malubha silang nasugatan na halos hindi na sila nakabitin sa kanilang huling hininga. Para naman kay Lacey. Nanatili siyang hindi nasaktan dahil sa kanyang kakilakilabot na kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Hindi nakuripot si Dexter. Inilabas niya ang lahat ng spirit pill at sinabing, Bilasan mo, magpagaling ka kaagad. Dinurog niya ang mga spirit pill. At ang espiritual na enerhiya sa loob ng mga ito ay kumalat. Na nagtipon sa isang kumpol. Ang espiritual na enerhiya ay sobrang siksik. Ito ay halos katumbas ng isang maliit na espiritual na bukal. Ang bawat isa ay agad na nilubog ang kanilang mga sarili sa espiritual na bukal at sinimulan ang kanilang paglilinang. Si Draco at Quinlan ay napakalakas. Kaya ang kanilang kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya ay napakabilis. Ang lakas ng Soul Wolf at Killer Wolf ay mahina. Hindi lang nila kayang sumipsip ng maraming espiritual na enerhiya. Pasimpleng kinaladkad ni Dexter sina Draco at Quinlan sa pinakasulok. Kumuha ng mas kaunti at mag-iwan ng ilan para sa iba. Ipinahayag ni Quinlan ang kanyang kawalang kasiyahan. Ginawa namin ang pinakamaraming pagsisikap. Kaya dapat natural na sumipsip kami ng mas maraming espiritual na enerhiya. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pigilan kami? May sense talaga ang sinabi ni Quinlan. Inalo ni Dexter si Quinlan. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita sa ibang paraan. Sumagot si Quinlan. Huwag kang mangako ng walang laman. Ipakita mo muna sa akin ang ilang tunay na benepisyo. Sabi ni Dexter. Shut up. Kailangan mong gawin ang sinasabi ko sa iyo. Huwag mong kalimutan na ako ang iyong Panginoon. At saka, kung hindi dahil sa pagligtas ko sa iyo, natatakan ka pa rin sa parallel universe. Ikaw, Quinlan ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Nang sisigot pa sana si Draco. Tinaway ni Dexter. Huwag mong kakalimutan na nagpapagaling ka sa loob ng katawan ko all this while. Kung wala ako, matagal ka nang nawala sa buhay mo. Kung maglakas loob kayong magbitaw ng ibang salita ng walang kaparerekon. Walang sino man sa inyo ang papayagang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Walang ibang nagawa si Draco kundi itikom ang bibig. Si Lacey ay ganap na hindi nasaktan. Tumabi siya. Pakiramdam niya ay wala siyang nararamdaman. Maingat niyang tinanong, Dexter, may magagawa ba ako para sa iyo? Nakangiting sabi ni Dexter. Lacey,
Pwede mo ba akong tulungang mahanap ang binhi ni Aged Ginseng? Dahil ang ginseng doll ay maaaring gawing buto ang buhay nito. Marahil ay ginawa rin ng Aged Ginseng ang buhay nito bilang isang buto. Agad namang tumango si Lacey. Sige, hahanapin ko ngayon. Nagsimulang maghanap ang dalawa ng maalab. Pagkaraan ng ilang sandali, tuwang-tuwa na napabulala si Lacey. Wow! Napakagandang binhi. Dexter, halika at tingnan mo. Ito ba? Mabilis na tumakbo si Dexter para obserbahan. Ang ibabaw ng buto ay makinis at may kintab, na naglalabas ng puting kinang na tila sagrado. Malaki ang posibilidad na ito ang binhi ng buhay ni Aged Ginseng.